Kaya nga sabi nga rito, ang naghihintay sa Diyos ay laging nagpapanibagong lakas. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Laging kung sa ihalin tulad po natin sa isang ibong agila, yan po minamahal, pag ito po ay maedad na at nakakaramdam na siya ng panghina, ay kaya ito daw po ay na tagal ng matagal, dahil pag siya ay maedad na ay pupunta doon sa pinakamataas na lugar o sa bundok na siya po ay hindi maabot ng hayop o anumang hayop at sa kanya tatanggalin ang kanyang mga balahibo. Yan po minamahal. At pag ito'y natanggal na ang balahibo, siyempre hindi siya makakaalis at hindi siya makakain, kaya aabot ito ng 40 days bago siya tubuan ng mga pakpak. Yan po minamahal. Muling tutubuan at saka pa lang siya makakalakad. Kung sa po minamahal, kung sa helentol sa isang agila at pag siya ay tinubuan na ng pakpak, ay sabi nga parang bagong-bagong agila o batang-batang agila ang kanyang kalakasan. Alam sa praise the Lord. Kaya ganun din po ang mga Kristiyano sa itinuturo dito po minamahal sa pamagitan ng mga pag-ayuno at pagpupuri sa ating mahal na Panginoon, doon tayo kumukuha ng kalakasan. At ang sabi nga ng banal na kasulatan na nagkakaroon tayo lagi ng panibagong lakas. Yan po minamahal. Kaya sa ating paglilingkod, sa ating pagdalo, dito po tayo kumukuha ng panibagong lakas. Yan po minamahal. Kaya pagka hindi tayo nakapagdadalo, yan po minamahal, yung kalakasan natin, ay sabi nga nanghihina. Yan po minamahal. Lalo tigit kung malilimutan mo na. Yan po minamahal. Ang pagluluwalhati, ang pagpupuri sa ating pinakamamalapan ni Jesus. Doon tayo nanghihina at bumabagsak ang ilang mga Kristiyano. Subalit yung tayo po minamahal ay nanatili na laging hinahanap natin ay kung paano tayo palalakasin ang ating mahal na Panginoon. Yun ang ating hinahabol. Kaya nga sa Biblia, kung nais natin ng langit, ay sikapin natin, kumpletuhin natin lagi yung ating banal na gawain. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ating muna pong basahin ang ating talata dito po sa Isaiah Kapitulo 40. Ang talata ay 28 hanggang 31. Praise the Lord. Saklat po ng Isaiah Kapitulo 40, talatang 28 hanggang 31. Hindi mo baga nalalaman, hindi mo baga narinig, ang walang hanggang Diyos, ang Panginoon, ang may lalang na mga wakas ng lupa, hindi nanlalata o napapagod man, walang makatarok ng kanyang unawa. 29. Siya nagbibigay ng lakas sa mahina at ang walang kapangyarihan ay pinanaganan niya sa kalakasan. 30. Pati na mga kabinataan ay manlalata at mapapagod at ang mga binata ay labos na mga bubuwal. 31. Ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magbabagong lakas. Sila'y pailang lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y magsitakbo at hindi mga papagod. Sila'y magsisilakad at hindi mga ngihina. Amen. Pagpalain ng ating dakilang Diyos ang kanyang salita. Halat pagsabi ng praise the Lord. Hindi po minamahal. Ang sabi rito, hindi mo baga nalalaman, hindi mo baga narinig, ang walang hanggang Diyos. Ang lahat pagsabi ng praise the Lord. Ang walang hanggang Diyos, totoo ang ating Diyos sa pinaglilingkuran. Totoo na mayroong Diyos. Yan po minamahal. Na siya ang may gawa ng langit at lupa. At tayo pong mga tao, tayo ang pinaka-special na ginawa o nilalang ng ating mahal na Panginoon. At tayo pong mga tao ang merong kaluluwa. Yan po minamahal. Yung hayop, wala yung espiritu, walang kaluluwa yan. Kaya pag namatay, wala na. Yan po minamahal. Pero tayo po bilang mga tao na nilalang ng ating mahal na Panginoon, ay merong kaluluwa na yung po minamahal, ay kung marinig mo lang at malalaman mo, sa Diyos ay merong buhay na walang hanggan. Yan po minamahal. Noon tayo po minamahal ay wala pa
sa gawain ito at basta sabi natin nakakilala, basta mayroong Diyos, basta sumisimba, pero hindi tayo nakakatiyak ng buhay na walang hanggan. Yan po minamahal. Subalit dito po itinuro ng ating mahal Panginoon at ating naramdaman na kung ikaw ay makakasunod sa kalooban ng mahal Panginoon, ay magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Yan po minamahal. At yung ating pagsunod po minamahal, dito natin nalalaman po minamahal sapagkat ang ating Diyos, dito po minamahal, nung una hindi ko sa aking isip po minamahal, sabi ang Diyos ay mapanibughuin. Yan po minamahal. Pag sinabing mapanibughuin, sabi ko, ano kaya yun? Bakit tama lang Panginoon ng bughuin? Ibig sabihin, ayaw niya, merong iba tayong iniibig. Ang gusto niya, ang Diyos lamang ating ibigin ng buong puso, buong kaluluwa. Yan po minamahal. Sapagkat pag ikay naglingkod sa dalawang Panginoon, mamahalin mo ang isa, iiwanan mo ang isa. Kung ikay naglingkod sa kayamanan, siyempre kung kayamanan ang iniibig mo, ang mahal Panginoon, isa puwera na. Yan po minamahal. Pero kung mahal Panginoon, paglingkuran mo, ano pa man yan, kayamanan man yan, ang sabi Biblia, ang kayamanan ay maiiwan sa lupa. Inaagaw, ninanakaw, nagiging tanga. Yan po minamahal. Pero ang Diyos po minamahal, ay iibigin ka habang buhay. Sabi nga, ang Diyos ay walang hanggang Diyos. Makapangyarihang Diyos. Yan po minamahal. Kaya nang sinabi ng banal na kasulatan, kaya kinakailangan, tayo po minamahal ay laging may panibagong lakas. Kaya nga sabi ng ating mahal Panginoon, ang Panginoon ang may lalang ng mga wakas ng lupa. Hindi nanlalata o napapagod man, walang makatarok sa kanyang unawa. Ang Diyos ay hindi nanlalata, hindi napapagod. Kaya ganyan po ang mga Kristiyano po minamahal. Hindi tayo nanlalata pag lagi tayong dumadalangin sa ating mahal Panginoon. Hindi tayo nang hihimagod. Yan po minamahal. Hindi tayo napapagod sa ating paglilingkod sa ating mahal Panginoon. Kaya kinakailangan lagi tayong kukuha ng panibagong lakas. Yan po ang nasa ating mahal Panginoon. Kaya ang ating pagsamba, yung ating pagdalo, yun ang lagi natin minimiti na tayo kumuha ng panibagong lakas. Yan po minamahal. Sapagkat ating naramdaman, oras na ikay makaliban sa gawain, parang hindi kumpleto ang iyong araw. Yan po minamahal. Pag hindi na kumpleto, nagsunod-sunod, talagang manghihina ka. Yan po minamahal. Kaya kinakailangan niya na sabi ng banal na kasulatan na siya po ay hindi nanlalata, hindi napapagod. Yan po minamahal. Kaya ganun tayong mananampalataya at walang makatarok sa kanyang unawa. Kaya minsan pagka ikay nanghihina, hindi mo matarok hindi mo maisip, ano baga ito, panay pagsubok na lang. Simula nang ako'y naglingkod sa mahal Panginoon, panay pagsubok na lang. Dahil nung una, tayo ay nabubuhay sa ating sariling kalooban. Kaya kahit ikay magkasala, anumang ginagawa mo, hindi tayo pinapakalman ng mahal Panginoon. Yan po minamahal. Kaya lagi nagkakasala dahil kung gawin mo mga kasalanan, hindi ka pinapaalahanan ng mahal Panginoon. Pero sa ngayon, nung tayo na sa ating dakilang Diyos, may paalaala, may palo. Yan po minamahal. Sa mga bago, hindi rin natin maintindihan ano ba kayong pinapalo. May paalaala. Dahil tayo nga po ay tunay na anak ng Diyos, tayo hinirang na ng ating pinakamamahal Panginoon. Na dito sa mundong ito, ay maging iba kayo sa sanlibutan ito sa pamagitan ng pagbabago ng ating kaisipan. Yan po minamahal. Na ito po minamahal, nung una hindi natin maunawaan yung kalooban ng ating dakilang Diyos. Subalit sa ngayon po, sa kahabagan ng ating mahal Panginoon, sabi nga nung baguhan, parang dito, lalong lumalawak yung ating kaisipan. Purihin ang ating mahal Panginoon. Para bagang pag ikay naglingkod na sa ating mahal Panginoon, lumalaki ang iyong pangunawa. Yan po minamahal.
Sapagkat dati tayo po minamahal, magsalita ka na lang basta sa iyong kapwa. Kahit pa nakakasakit yan. Yan po minamahal. Pero ngayon, dito tayo tinuturoan ng ating mahal na Panginoon. Bago tayo magbitaw ng salita, ay sabi nga, pag-aralan mong mabuti. Yan po, kung makakabuti. Kaya nga sabi ng yung ating napag-aralan dati, na yung masama na iyong narinig at yung itago mo. Huwag mo ilabas yun. Dahil makakahawa yun. Yung mabuti, yun ang ibalita mo. Kung makahawa man yun, pagpapalain tayo ng ating dakilang Diyos. Magiging kalugod-lugod pa sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa ngayon po, minamahal ang mga Kristiyano, ganun, isipin natin na parang ating utak lalong lumalaki. Naunawaan natin ang bawat bagay. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, marunong tayong magpakababa, marunong tayong magpakataas, marunong tayong magpakagutom, marunong tayong magpakabusog. Yan po minamahal. Hindi, ba, pagka ikaw ay nagutom na, ang patutuo natin ng una ko, pagka umuwi ka ng iyong tahanan at ikay nagutom, ay talagang pati kaldero ay lumilipad. Yan po minamahal. Ay, pero pag tayo naging Kristiyano na, walang tayo ng pagkain, salamat sa mahal na Panginoon. Nakakapag-ayuno pa. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Natuto pa tayo magtiis. At yan tayo tinuturoan ng ating mahal na Panginoon. Kaya po minamahal, yung pangunawa ay ipinagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang Diyos ay hindi nanlalata, hindi ito nanghihina. Yan po ang sabi nila, walang makatarok sa kanyang unawa. Yun, pagka wala yung Espiritu ng Diyos, hindi yung matarok ang kanyang pangunawa. Ang sabi ng 29, siya ay nagbibigay ng lakas sa mahina. Ang walang kapangyarihan ay pinapanagana niya ng kalakasan. Yan po minamahal. Kahit pa tayo gaano, sabi nga kahina, o wala tayong karunungan, pero ang Diyos ang nagbibigay ng karunungan. Gaano tayo kahina? Nung una sabi nga, gaano tayo kahirap? Ay pero titingnan natin, yung mga naunang Kristiyano, sabi nga, minsan hindi nagtapat, abay na-overtake pa nung yung talagang wala. Dahil patuloy silang pinagpapala ng ating mahal na Panginoon. Yan po, minamahal. Sa ngayon po, minamahal, maraming Kristiyano na sapagkat ang ating banal gawain, sabi nga ay sa taon po, minamahal, ay 50 years na. Ang ating church, purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya ang ilan po, minamahal, mayroong 4 na dekada na 3 dekada. 2 dekada o 10 taon. Pag kayo naka-20 taon na, yan po minamahal, o 30, ay iba-iba na yung pagpapala. Ang lahat pagsabi ng praise the Lord. Nakikita na natin yung pagpapala sapagkat ikaw ay dumaan na sa trials o napag-aralan mo na. Yan po minamahal. Nung ikaw ay laging nagkakamali, lagi ka nagkakasala, o di kayo sinusubok, bagsak na naman. Yan po minamahal. Ubos na naman yung naipon mo. Yan po minamahal. Dahil sa ikay nagkasala o nagkaproblema. Pero ikay natututo na magtapat sa ating mahal na Panginoon at nagtuloy-tuloy ka maglingkod sa ating mahal na Panginoon at nakita ng ating mahal na Panginoon ang ating puso. Alam na ng Diyos kung ano ang ibibigay sa atin. Ang lahat pagsabi ng praise the Lord. Kahit hindi na tayo mag-isip, alam na mahal na Panginoon kung ikaw ay gumaganap, tumutupad sa kanyang kalooban. Yan po, alam ng Diyos. Sabi nga, siya ay nakakatarok ng ating mga puso. Yan po, minamahal. Kaya sa ating po, minamahal, yan ang sabi ng banal na kasulatan na kinakailangan tayo po ay laging magkaroon ng panibagong lakas. Ang sabi ng 30, pati ang mga kabinataan ay manlalata at mapapagod at ang mga binata ay lubos na mga bubuwal. Ibig sabihin, yung mga sabihin natin mga baguhan pa, yan po minamahal, mga binata pa, hindi pa naabot sa bilang matured, yan po minamahal. Kaya sila nang abubuwal. Yan po minamahal. Pero ang sabi ng ating mahal na Panginoon sa 31, ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magbabagong lakas. Yan po minamahal. Sila ay pailan lang na may pakpak
na parang mga agila. Ang lahat pagsabi ng praise the Lord, yan ang ating nabanggit ko kanina po, minamahal. Silang mga naghihintay sa Panginoon ay nagkakaroon ng panibagong lakas at sila'y nagpapailan lang na may pakpak na parang agila. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Siyempre, pag sinabi nating agila, talagang ang lakas niyan. Minsan, ang taas ng lipad niyan at ang tagal sa ere. Yan po minamahal. Ay, yung ibang mga ibon po minamahal ay, kung saan po, mga ilang, sabi natin, ilang minutes lang, ilang oras, yan po minamahal. Bababa na sila. Pero ang agila po minamahal, ay binibigyan lagi ng panibagong lakas. Yan po minamahal. Kaya ganun po ang mga nagsisipaghintay sa ating pinakamamalapang ng Jesus. Bibigyan sila ng panibagong lakas. Sila'y magsisitakbo at hindi mga papagod. Sila'y magsisilakad at hindi maghihina. Purihin ang ating mahal Panginoon. Kaya po minamahal, kaya sa ating bilang mga lingkod ng Diyos, yun lagi ang ating pakaisipin. Yung panibagong lakas. Sabi nga, lagi tayo araw-araw. Yan po minamahal. Sapagkat lalo git sa ating kapanahunan, talagang napakatindi na ng init. Yan po minamahal. Talagang ramdam na yata natin sinasabi ng sa Ginoong Pedro na dating araw sa matinding init ay mapupugnaw ang nasa, maging sa kalawakan, maging dito sa lupa. Yan po minamahal, kahit pa matigas na bakal yan ay matutunaw. Yan po minamahal, ay sa ating kapanahonan, unti-unti na yan, nangyayari na. Kaya kinakailangan lagi po tayong manatili sa ating pinakamamalapang ng Jesus. Kaya nga, sabi ng Biblia, ito pa rin po ang sabi ng awit, 119, talatang 164. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng mga awit, Kapitulo 119, talatang 164. Makapito sa isang araw na pumupuri ako sa iyo, dahil sa iyong matutuwid na kahatulan. Amen. Yan po ang sabi ng ang sekreto ng para ikaw ay huwag makahulag po sa ating pinakamamala Panginoon. Pinupuri niya ang ating dakilang Diyos na makapitong beses. Ay sa ating po minamahal ay sabi nga ay talagang dahil nga po sa ating magulang sa Panginoon, dahil tayo ay binigyan ng pastor na talagang hanggang sa ngayon nanalangin sa lahat ng mga kapatid na tayo patuloy pang hawakan ng ating dakilang Diyos. At yan po minamahal ay nagbubunga at patuloy tayong sinasamahan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Para makakuha lagi ng lakas, ang sabi rito, na makapito sa isang araw na pumupuri ako dahil sa iyong matuwid na kahatulan. Yan po minamahal. Kaya pag ating niluwalhati ang ating mahal na Panginoon, ang matuwid na kahatulan ibibigay sa atin na tayo kanyang palalakasin lagi. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga sabi ng banal sulatan na manalangin kayo ng walang patid o pray without ceasing. Ibig sabihin, sa isip natin, kahit tayo na naglalakad saan man lugar, lagi natin nasa isip ang ating pinakamamahal na Panginoon. At yan po minamahal ay binigyan tayo dyan ng pangunawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Na kaya tayo po minamahal, minsan kahit sa ating lugar, sa ating mga labuan, sa mga mahal sa buhay, pag tayo nagkakatipon, siyempre natandaan natin ang sabi ng banal na kasulatan na kayo maging iba sa makasanlibutan ng pag-iisip. Yan po minamahal. O di lagi tayo nakasentro ay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya doon tayo kuha ng lakas, pero tayo pag nakiayon sa sanlibutan, sabi nga huwag kayo makiayon sa sanlibutan sapagkat magiging kaaway ninyo ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ay, sa ating po minamahal, yan ang ating pinipilit sa ating mga sarili, sa ating puso.
na siya'y ating paglingkuran. Papurihan natin sapagkat sabi nga, pag tayo nagpupuri, sabi ng banal na kasulatan, o sa tuwing tayo umaawit, ang Diyos ay tuwang-tuwa. Subalit ang diablo man ay galit na galit. Yan po minamahal. Sapagkat hindi siya makalapit po minamahal. Lalapit man ay sabi nga ay napapasok. Sila po minamahal. Pero pag ikaw ay maligamgam o malahininga, diyan nakakasangat po ang diablo. Kaya sa atin po minamahal, habang tayo nagsisipaghintay, patuloy nating luwalhatiin, pasalamatan ang ating pinakamamalapang Jesus. Huwag nating alis sa ating puso na ang malapanginoon ay andyan lang. Nakatitig sa atin po minamahal, anumang ating ginagawa. Alam ng ating malapanginoon. At kinakailangan na po minamahal, ating patuloy siyang luwalhatiin. Kaya nga sabi ng Hebreo, huwag nating pabayaan yung ating pagkakatipon. Ang sabi ng Hebreo 10:25 hanggang 27. Praise the Lord. Pagbasa sa aklat ng sulat ni Pablo, Apostol Pablo sa aklat ng Hebreo Kapitulo 10, talatang 25 hanggang 27. Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa, lalo na kung inyong namamalas na lapit na ang araw. 26, sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa patungkol sa mga kasalanan. 27, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Amen. Yan po minamahal. Pag ating sinadya yung pagkakasala, pag sinadya na hindi pinabayaan mo ang ating balagawain o yung pagdalo, ay wala ng haing kapatawaran pa. At sabi nga ng 27, isang kakilakilabot na paghintay sa paghukom at isang kabangisan sa apoy na lalamon sa mga kaaway. Kaya ating pipilitin, huwag tayo makasama dun sa kaaway ng ating mahal na Panginoon. Kaya kinakailan lagi po nating pagsikapan yung panibago nating lakas, purihin ang ating mahal na Panginoon. Sa atin ipinagtatrabaho natin yung ating sariling kaligtasan. Yan po minamahal. Kaya yung ating pagtitipon, pagdalo, nakapagpupuri tayo sa ating mahal na Panginoon, doon tayo kumukuha ng kalakasan. Kaya nga lagi nga sinasabi ng ating magulang sa mahal na Panginoon, pag tayo narito sa ating bahay sambahan, hindi pinag-uusapan ay yung negosyo. Yan po minamahal. Kapanahonan ng ating mahal na Panginoon, nung siya nandoon sa isang pagkakatipon, nakita ng ang ating mahal na Panginoon, nandun may mga lamisa, ang pinag-uusapan nila ay tungkol sa kanilang mga negosyo. Ang ginawa ng mahal na Panginoon, ipinagsasalyan nila yung mga mesa nila. Yan po minamahal. Ibig sabihin, huwag doon natin itutok yung ating isipan. Pag narito sa bahay sambahan, luwalhatiin natin ang ating dakilang Diyos. Ang sabi ng praise the Lord. Dito tayo nakatutok. Yan po minamahal. Kaya yan ang laging ating sinasabi. Atin samantalahin ang panahon. Sapagkat paigsi na ng paigsi ang panahon. Yan po minamahal ang sabi ng Hebreo, huwag nating kalimutan ang pagkakatipon ng mga banal. Ibig sabihin, pag tayo narito, ay di pagsamba ang ating nasa isip po minamahal. Na para tayo lumakas. Yan po minamahal. Huwag nating tingnan yung ating, minsan may nakita yung ikatitisod, ikahihina. Naalala ko po minamahal, yung isa nating kapatiran, dati dumaan sa Candelaria. Si Sergeant po minamahal, galing sa Metro Manila. Pagdaan niya, ang sabi niya, ang aking tinitingnan ay hindi yung katitisuran. Ang aking tinitingnan ay kung ano ang kulang. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ay nung panahon na yun po, minamahal, ay ganito kainit, pagkatapos mababa yung chapel, ay anong kulang? O di 2 stand pan ang kanyang ibinigay. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Sabi nun, mapakainit doon sa may pulpito eh. O di 2 stand pan po, maminamahal. Kaya nitong linggo, nasa Lubo kami,
Yan po, ay, nakita ko na naman po minamahal, yung ating kapatid. Purihin ang ating binati at siya'y natuwa. Kaya nung pagkatapos ng gawain, ay kasama ko si Brother Roger, ay sabi sa akin, Kuya, tayo maglilians. Ay sige, di kami dalawa naglilians, pagkatapos sa aming inilians siya. Ay sabi niya ay brother, sabi nga yun, ay pag ako'y nagbibigay, alam ko ako'y pagpapalain. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya binigyan agad si Brother Roger. Takanta si Brother Roger. Ba't sa'yo binigyan? Sa'yo ganyan talaga pag ikay nagagamit ng ating mahal na Panginoon. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Oh. Ay, samantalang ay hindi naman siya, ibig sabihin, outsider worker. Ang ibig sabihin sa kanya po minamahal. At sa mga gawain, andun siya po minamahal. At ibig sabihin, siya naman po'y pinagpala na. Nung una, ang sabi niya sa kanyang parutoo, siya daw po minamahal ay nagdadrive ng tricycle, pagkas marunong siyang magkumpuni ng sa mga electronic, naglagay daw siya ng isang gawaan doon sa ilalim ng sampalok. Yan po minamahal, doon siya nang gagawa. Subalit tumagal, pinagpala ng ating mahal na Panginoon, nagkaroon siya ng 3 repair shop. Purihin ang ating mahal na Panginoon. May tauhan na siya po minamahal. Nagkaroon na siya ng ilang bahay. Bahay na. Yan po minamahal. Meron nagkaroon na sasakyan siya. Pag may mga kursada, pinapagamit niya. Ay ngayon ay meron ng brand new na sasakyan. Purihin ang ating. Kaya nung siya binigyan ng 500. Sabi, ano ito Brad? Ay ganyan ang pagpapala. Yung meron, lalo pang binibigyan. Yung 5. Yan po minamahal. Pero yung iisa na itinago mo pa, yung talento mo ay aalisin nyo sa'yo, ibibigay pa dun sa 5. Kaya kung ikay may pagpapalang binigayan, ay di patuloy mong gawin ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Ang labang praise the Lord. Kaya yan po minamahal. Habang gumaganap ka sa kalooban ng mahal na Panginoon, hindi ka manghina, kundi palalakasin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yan po minamahal. Hindi sasabihin, napakahirap ng buhay sa ngayon. Yan po minamahal. Huwag mong isiping mahirap, isipin natin, ang ating Ama ay nasa langit. Siya po ang ating Diyos, Ama sa langit, na siya ay may-ari ng langit at lupa. Oh, gaano kayaman yun? Siya ang may-ari ng langit at lupa. Kaya walang imposible kung nais kanyang pagpalain, kaya kanyang pagpalain. Gawin lang natin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Pagsikapan mo lamang na lagi kang palakasin ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi niya, habang tayo naghihintay, ay yung tayo palakasin ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya nga sabi ng Biblia na sa awit, 25:4, sapagkat minsan tayo minsan nanghina, ang ating dalangin tayo ituro ng ating mahal na Panginoon, yung ating dadaanan. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng mga awit, Kapitulo 25, talatang 4. Ituro mo sa akin ang iyong mga daan, O Panginoon, ituro mo sa akin ang iyong mga landas. Yan po minamahal. Kaya ng ating dalangin, pag medyo nanghina tayo po minamahal, ang ating dalangin na ituro sa atin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ang kanyang mga daan, ang kanyang mga landas. Yan po minamahal. Ay pag tayo hindi dumadalangin, maligaw tayo. Yan po minamahal. Pero kung lagi tayong dumadalangin, mahal na Panginoon, ituro mo sa akin. Ano ang aking gagawin? Pero yan po minamahal, pagising pa lang sa umaga, anong ating gagawin? Luwalhatiin mo ang ating dakilang Diyos. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Yun naman lagi ang tinuturo sa atin. Luwalhatiin mo na, pasalamatan mo muna ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa umaga, sa tanghali, sa hapon, magpasalamat ka sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at binigyan tayo ng lakas sapagkat yung ating buhay ay hindi natin hawak. Sa isang kisap mata ay hindi natin sigurado yung ating buhay. Meron nga malakas. Sa kinabukasan, humina na o wala na. Yan po minamahal. Yung iba natutulog pag hindi na nagigising. Yan po minamahal. Pero kung tayo po sa araw-araw may lakas, ating pinapasalamatan. Bago ang ating dalangin, malapang ituro mo sa akin. Yung ating, kung ano ang ating dadaanan, kung ano ang ating gagawin. Yan po minamahal. At sa pamagitan ng yan po minamahal, ipapaisip sa iyo ng ating mahal na Panginoon, yung mga talata, yung mga versikulo, yung mga topic natin dito sa bahay sambahan, na ating narinig. Yan po minamahal. Anong narinig kong halimbawa nung nakaraan?
ay ganun pala ang sabi ng mahal na Panginoon, gawin mo ang kanyang kalooban at ikay pagpapalain. Yan po minamahal. Ay pag hindi mo pinagbulay-bulay yung kanyang pagpapala na yon, ikaw manghina. Samantalang pag ikaw ay nag-iisip, nagbubulay-bulay sa iyong mga tahanan o nandun ka sa iyong labas ng tahanan mo, at sabi nga pinagbubulay-bulay mong kabutihan mahal na Panginoon, minsan kahit ikay nag-iisa, naluluha ka sa kagalakan. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya po minamahal, ang sabi ng Biblia, ituro mo sa akin ang iyong daan. At hindi naman tayo ililigaw ng ating mahal na Panginoon. Hindi na ililis tayo, kundi tayo ilalagay niya sa tama na daan para tayo pagpalain ng ating mahal na Panginoon. At ang sabi ng ating mahal na Panginoon sa ating huling talata, na ating iharap yung ating katawan na isang haing buhay at banal sa harapan ng ating pinakamamalapang ni Jesus. Ating basahin po minamahal, Roma 12:1-2. Ang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, Kapitulo 12, talatang 1 hanggang 2. Kaya nga mga kapatid, ipinamanhi ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katuwa na isang haing buhay, banal na kaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. At huwag kayong magsiayon sa sanibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Amen. Yung ating pagsunod at yung itinuturo sa atin, ito na yung katapatang pagsamba. Tayo pumunta rin sa bahay sambahan, complete attire tayo. O uniform. O kung ano yung iniuutos ng ating mahal na Panginoon. Hindi yung sa ating ginagisnan, kahit ano lang, kung anong suot, wala naman sa kabanalan. Sasabihin ako na may sumisimba. Hindi yung kalugod-lugod sa ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, iharap natin ang ating katawan na may haing buhay at banal na katampatang pagsamba. Yan po minamahal. Hindi lang sa ating panamit, maging sa kaisipan, maging sa ating pagpunta sa bahay sambahan. Sabi ko nga po kayo, pag nasa gawain tayo, o talagang yun ang ating sinisikap na bawat yugto na gawain ay ating pahalagahan. Kung sa pagpupuri, kung pakikinig ng, ibig sabihin ng whole day po minamahal, nakasentro tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag nating sasabihin nga sasayangin yung oras, kundi ating ipagpapatuloy sapagkat ito po ang katampatang pagsamba. Yan po minamahal, na ating iharap ang ating katawan na mayroong katampatang pagsamba. At ang sabi ng, at huwag kayo magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po minamahal, ating mapapatunayan yan kung alin ang mabuti at kaaya-aya sa kalooban ng ating dakilang Diyos. At siguro man po tayo hindi na bata. Yung mga binabautismohan, hindi pa alam ang tama at mali. Pero tayo na nga bautismohan na, alam na natin yung ating ginagawa kung tama baga o mali. Yan po minamahal. Kung ikaw ay baguhan pa, ay sabi nga ng ating kapatid po minamahal, marami pa akong gustong alamin. Yan po minamahal. Sapagkat nung una po minamahal, na ang kanyang nasave lang po yung kanyang ina, yan po minamahal, siya ay wala pang sakit noon, yan po minamahal, ay pagdadaan yung ating service, ay sabi niya, itinatago niya yung kanyang ina. Nadula sa kwarto, sabi niya, ay wala rito ang inay. Yan po minamahal. Hindi makakadalo. Hanggang sa nanghina na nga yung kanyang ina, hindi na makadalo at laging hinahadlangan. Pero nung magkasakit po minamahal, yon sa kanya naisip po minamahal, sapagkat muling napuntahan naman ng tiyahin, ay bakit hindi mo subukan na dumalo sa aming gawain Jesus Miracle Crusade. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ay sabi nung ina naman, bakit nga baga? Sumama ka na sa amin. At yun po, nag-umpisa. At nung siya ay makadalo, at siya noon ay mayroong oxygen, naka-oxygen na siya, at kung napakaraming sakit, sa madalit sabi, yung siya ay makadalo, unti-unti pinagaling ng ating mahal na Panginoon.
At ngayon sinasabi niya, marami pa siyang hindi pa alam sa paglilingkod. Pero naramdaman ko na bawat pagdalo niya, parang may tinatanggal sa kanyang katawan yung mga sakit. Bawat pagdalo may inaalis. Yan po minamahal. Hanggat tumatagal, ay patuloy siyang pinagaling ng ating mahal Panginoon. Ngayon naman, ang kanyang inaalam ay yung mga kinakailangan pa bilang mga mabuting anak ng Diyos. Yung mga, kung ano ang kalooban mahal Panginoon. Kaya po ay matutupad sa ganun sa pamagitan ng inyong laging pagsunod sa kalooban mahal Panginoon. Kaya po minamahal, kaya ang ating kagalakan po minamahal, habang tayo naghihintay sa Panginoon, kinakailangan tayo magkaroon ng panibagong lakas. Purihin ang ating malam. Kagaya ng iniisip ng ating kapatid na yun, bagamat marami na sa iyong parutoo, pero iniisip niya, ano pa kaya ang kulang, ano pa kaya ang aking gagawin? At kinakailangan lagi tayo magkaroon ng panibagong lakas. Purihin ang ating malam Panginoon. Tayo po umawit sa ating pinakamahal Panginoon Jesus. Ating awitin po minamahal yung dumating man ang dilim. Praise the Lord. Hallelujah. At habang ating inaawit ang awiting ito, ating pagbulay-bulayan po ang kanyang kabutihan. Praise the Lord. Sa bawat araw ng kahit may Right. Hallelujah. di mo ako pinapabayaan. Kaya naman ang buhay ko ialay sa'yo. Dumating man ang unos, ako pa rin ay hawak mo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. May nasa akin, pangako mo'y laging ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit sa dalamati at sakit, ito'y aking titiisin hanggang sa'yo. Ang buhay kong ito ay nasa iyong mga kamay. Hawakan mo, Ama, baka ako'y mabahiwalay. Palagarin mo ako nang may takot sa'yo. At iyong alalayan ang bawat hakbang ko. Hallelujah. Hallelujah. Dumating man ang dilim, pagsubok may nasa akin, pangako mo'y laging ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit Hallelujah. Hallelujah. sa dalamati at sakit, ito'y aking tinisin hanggang sa'yo pagpapalik. Hallelujah. Hallelujah. Dumating man ang dilim, pagsubok may nasa akin, pangako mo'y laging ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y Hallelujah. Hallelujah. sa dalamati at sakit, ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagtataling. Dumating man ang dilim, pagsubok may nasa akin, pangako mo'y laging ako, iyong hawak-hawak pa rin. Sa dalamati at sakit,
sa'yo magpapalik. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo magpapalik. Amen. Hallelujah, hallelujah. Sabi nga nating inawit, dumating man ang dilim, ito'y ating titiisin hanggang sa pagbabalik ng ating pinakamamahal Panginoon Jesus. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal Panginoon at tayo po'y manalangin po para po sa ating pangangailangan. Hallelujah. Opo, mapagpalang Diyos, sa mabanal sa pangalan ni Jesus, hapong ito, sa pangunat dalangin na ay mga pastor, kung saan po kami nasapungan sa manigawang pagkukulang, pagkakamali, patawarin po kami, mga Panginoon, at kahabagan po ang iyong mga anak, andirito, anuman po ang taglay nila mga problema, ikaw po maglutas, mga Panginoon, at patuloy kaming pagpalain sa araw-araw, mga Panginoon, sa kanilang pamumuhay, ay ikaw po mag-provide sa financial, material, spiritual pagpapala at patuloy kaming panghawakan ng sa iyong pagbalik, mala Panginoon. At ikaw rin po magpala sa ng aming mahal sa buhay, ikaw po magligtas, mala Panginoon. At pagpalain mo kaming lahat, mala Panginoon, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Ito po ang aming dalangin. Amen and amen. Hallelujah. At hindi po yung patungan sa kamay sa parte ng karamdaman sa nakataas. At ating isipin ng ating mga pastor, siya naglihan sa atin. Hallelujah. Opo, mapagpalang Diyos, sa mambalan sa pangalan sa amin sinasaway, sa hapong ito, ang demonyo, mga karamdaman, ang mga problema, ang mga suliran, kalungkutan, kahirapan, panghihina, palupaypay, ay aming pinapalaya sa mga pangyariang pangalan ni Jesus, at manguri mga sakit lumas ka sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Punin natin malapang ng Jesus. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po itatalon ng 3 beses. Sabay sigaw po ng praise the Lord. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Punin natin malapang ng Jesus.